Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ang nakabantay dito sa barracks o sa guardhouse ng mga kagamitan dito sa Manila Water. Ay araw po ngayon ng sweldo, Sabado, ay dapat ako ay pauwi na. Pero dahil sa wala pong bantay dito, ako muna ang tinake over ni Foreman Noel dito sa Maran Construction Company. Ito po yung kubo na binabantay ko dito. Ay napakaganda ang kanilang mga gagamitan dito. Ito yung mga gagamitan dito na binabantayan ko at iniingatan ko sapagkat ito ang ginagamit namin kapag kami ay nagko-construction, tawag doon, pipe laying sa mga tubo ng Manila Water, maging sa restoration. Ang gagamitan namin ay mga napakahalagang gamit. Andito yung tatlong bako na mga kagamitan namin ay ayan, umuulan kaya kailangan na nakasumbero ako. Ipapakita ko sa inyo ang aming mga kagamitan dito sa labas. Dito yung mga ayan yung mga kagamitan niyan. Dalawang bulldozer nandito. Ayan mga kagamitan niyan. Ayan mga generator, electric fan, mga malalaking gamit, yung mga gasol, yung mga ganyan, mga equipment. Napakahalaga po yung mga equipment niya. Ito po yung hukay na ginagawa. Ayan. Yung hukay na ginagawa dito, ayan po ang tumugos po yun doon sa pipe laying o doon sa may tulay. Ayan po yung tulay na ginagawa. Ayan po yung tulay. Tumawid po yun doon dito sa Kaysakat. Ito po. Napakarami mga equipment dito. Mayroon pa ditong equipment na isang bako. Ayan. Ito pa isang equipment ng bako. Ayan, napakalaki ng bako yan. Ayan. Tapos iyon ang pinakakamay niya. Ayan. Ayan ang pinakakamay niya. Ayan pinakakamay niya. Ayan pong hugot doon sa mga bakal. Ayan mga bakal na yan, ay inuhugot yan, mga bakal na yan. Ayan mga bakal na yan, inuhugot na yan. Ayan, ito yun. Ito. Ginawa po nila ito sa pagtawid ng tubo, na napakalaking tubo dito sa loob ng kulang-kulang isang taon o ilang buwan ang pagtapos nila dito. Pero ito, malapit na ito matapos. Mayroon na itong ayan. Yan. Pinapayungan ko lang kasi umuulan. Kaya kailangan payungan ko. Ito mga gagamitan dito, mga bakal, ayan, mga equipment. Ayan, mga equipment, yung mga gagamitan dito na binabadayan ko. Ito may loob. Mga gamit dito, ayan, mga barina, welding machine, ayan, mga gamitan. Kasamahan ko dito, ayan. Ito, yung mga tubo na yan, gagamitin. Ayan, yung mga tubo na yan, mga gagamitin. Hanggang doon, yun sa pipe laying na ginagawa namin doon, ayan. Ayan. Ito, nakaduyan ako dito. Nakaduyan. Ayan, nakaduyan ako dito. Ayan. Kasi, alas 5 ay mag-alas 6 ng hapon ay nantay ko lang yung kapalitan ko dito.
Naantay ko yung kapalitan ko dito na gagawa o magbabantay dito. Kaya medyo relax ang trabaho sapagkat nag-uwi na. Sapagkat sweldo nila ngayon. Kaya maaga sila nagsiuwian, mga mag-aalas 5 pa lang ay umuwi na sila sa kanilang bahay. Kaya mga idol o mga brother and sister, friends, and customer, eto ko ngayon, nakaisambay dito. Tayo ay magkwentuhan dito at magbasa ng Biblia ng New Testament, sapagkat ang habang nag-aantay tayo ng oras o nagbabantay, ang ginagawa ko dito ay magbasa ng Biblia, sapagkat napakagandang Biblia kung ating kakausapin ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Napakaganda, lalo ngayon umuulan-ulan ay masama ang ulan, sapagkat kapag lumagas ay babaha na naman ang tulay dito. Kaya mayroon akong babasahin sa inyo na tungkol sa Biblia. Pausa po tayo, mga minamahal kong kapatid, at tayo ay mag-Bible study. Siguro 30 minutes lang, buusap po tayo at makinig po kayo ng aking words of God, sapagkat napakahalaga ang balita na isasabihin ko sa inyo. Ang mahalagang balita na sasabihin ko sa inyo ay sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na sinabi ng Panginoon Jesucristo dito sa Lucas 21:6. Diba? Lucas 21:6, sinabi ng Panginoong Jesucristo, darating na ang panahon, lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Ayan. Katanungan po natin, kailan po magaganap yan? Ang katanungan po ng maraming tao, kailan po, Panginoon, magaganap yan? Alam niyo po, sinabi ng ating Panginoon ay ang bansa ay magkakaroon ng digmaan, o kaya bansa sa bansa, kapwa bansa ay maglalaban-laban. At yung mga hari sa kapwa hari ay maglalaban-laban ang mga tao, sapagkat ay yun ang mga palatandaan ng panahon kung kailan iguguho ang mundo. Iguguho ang mundo dahil sa kasamaan na ng tao. Magkakaroon din ng lindol. Napakalakas na lindol. Ayan ay magkakaroon ng malakas na lindol at
yung mga tinatawag na mga salot. Magkakaroon din ng salot sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan ang sinasabi ng Biblia, at magkakaroon ng mga salot at maglalaban-laban ang mga tao at yung mga anak ay lumalaban sa kanilang mga magulang, nawala ng mga respeto ang bawat isa. Kaya lamang sinasabi ng Panginoon dito sa Lucas 21 by 19 ay sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Lucas, sapagkat dito sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, may pangako siya kung tayo ay magtitiis sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Sapagkat sinabi ng Panginoon na kailangan magpabautismo ka sa tubig. Sapagkat ang bautismo sa tubig ay simbolo ng pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan. Ayan po ang kailangan po magtalikod sa ating mga kasalanan. At ano pa nga ba ay sinasabi ng Amang nasa langit, basahin mo man ang buong Biblia, ay sinasabi ng Ama ang pinakamahalagang utos niya sa lahat ng Biblia ay ang sinabi niya sa Marcos 12:21 hanggang 29. 29 to 31. Ang sinabi ng Amang nasa langit, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong mong puso. At sinasabi niya, buong puso. Kaya kailangan ibigin natin ang Diyos ng buong puso at buong kaluluwa. Ano mga ba yung mga kaluluwa na ating nararamdaman, ay mga emosyon, yung mga bagay na ating nararamdaman o yung pag-iisip natin na ang kaluluwa ay kailangan lang nakatuon tayo sa ating Panginoon na sabi niya, ibigin mo siya, ibigin natin ang Diyos ng buong pag-iisip at buong pag-iisip. Ibig sabihin, araw-araw ay iibigin natin ang ating Panginoon sa umaga. Ano nga ba ang pag-ibig sa ating Panginoon na ating kailangan gawin? Makikipag-usap tayo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Makikipag-usap tayo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Kakausapin natin ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh ang Kanyang pangalan, na Siya ay ating sampahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya nga buong puso natin na mamahalin ang Diyos. Nakapokus tayo sa Kanya ng diretsyo at susundin natin ang Kanyang mga kautusan. Ang sinabi ng Ama na lahat ng aking mga kautusan ay sundin nyo. Susundin nyo ang lahat ng aking kautusan. Lahat ng aking kautusan. Gampanan ninyo ang lahat ng aking kautusan. At ganoon din yung kung wala naman, sabi ng Ama nasa langit, kung wala akong inuutos sa inyo, ay wala kayong kasalanan. Sapagat walang magiging kasalanan ang tao kung walang kautusan. Yan ang sinasabi. Kung walang yan ang sinasabi ng Amang nasa langit. Kaya nagagalit ang napupuot ang Diyos sapagkat
dahil doon sa kautusan. Kasi kapag walang kautusan, ay walang lumalabag. Kaya kailangan ipatupad, sabi niya, ipatupad nyo ang lahat ng aking kautusan. Maging kautusan ng magulang sa ating mga magulang, ay susundin natin ang mga magulang dahil yan ang kautusan niya. Igagalang natin sila, ang ating mga magulang. Igagalang natin ang magulang, ama at ina, ating mga kapatid, ating mga kamag-anak, ating mga kapitbahay, ating mga Yan ang sinasabi ng Ama, ang pag-ibig, buong lakas natin, iibigin ng Ama ng buo natin puso. Ang pag-ibig din naman, sinasabi ng Ama, ay yung pangalawa, ay ibigin mo ang iyong kapwa. Yun na nga, ang iyong kapwa, iibigin mo nga ang iyong kapwa. Sapagkat ang kapwa ay gaya ng mga magulang natin, mga kapitbahay natin, mga kaibigan, kahit yung mga kaaway natin na nagiging kaaway natin, ay iibigin natin sila. Sapagkat ang pag-ibig natin sa ating kapwa, ayan ang ninanais ng Ama, ay nalulugod siya sa atin. Kung iniibig natin ang kapwa, ay higit pa ang pag-ibig natin sa Amang nasa langit. Sapagkat siya ay dakila at Espiritu Santo na ating kasama at katotohanan. Iyon ang Diyos na ating sinasamba. Ang salita ay Diyos, ang kasama ng Diyos ang salita. Kaya yun, napakahalaga ang tinuturo ng Biblia na pag-ibig na kailangan nating gampanan. Higit sa lahat, ang pag-ibig din natin sa ating sarili. Paano nga ba natin iibigin ang ating sarili? Diba? Halimbawa, ang pag-ibig natin sa ating sarili ay una ay yung pag-aalaga natin. Pagkain, tamang pagkain. Ano ba ang mga pagkain na dapat natin gampanan? Kakain tayo ng isda. Sariwang isda, sariwang karne ng mga manok o kaya baka, at sari-sari mga prutas at sari-saring gulay, mga fresh. Kailangan natin mga fresh. At sa pamagitan ng may timplang asin at sukal, katamtaman, puro katamtaman. Kasi kung lalabis ay hindi na tayo ay magkakasakit. Kung lalabis ang ating pagkain. Sapagkat lahat na kung hindi tayo iinom ng mga alak. Ayan. Hindi tayo magsusugal. Yan ang pagmamahal sa sarili. Aalagaan natin ang ating sarili sa pamagitan ng pagkain at kalusugan, maligo, lahat. At alagaan ang maintenance sa mga vitamina at mga pangkalusugan. Yan ang pag-ibig sa sarili na sinasabi ng Panginoon, ibigin mo ang iyong sarili. Kapag inibig mo ang sarili mo, minahal mo ang sarili mo, ay ganun din yun sa pamilya. Mahal mo ang iyong mga magulang, mahal mo yung mga kapatid, mga kamag-anak. Mamahalin mo rin ang kapwa. Yung sinasabi kapwa, yung tao yan. Kapwa, mamahalin mo sila sapagkat yan ay tinuturo ng Ama. Yun ang tinuturo ng Ama na kailangan nating gampanan sa pang-araw-araw. Sapagkat yan ang sinasabi sa Marcos 12, 29-31 na pag-ibig. Ang binabanggit ko dito ay ang kaligtasan natin kung paano tayo maliligtas. O, di ba? Una, nagpabautismo.
tayo sa tubig. Una din, tatanggapin natin ang pinakauna, tatanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo na tagapagligtas. Tagapagligtas, tanggapin natin siya bilang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ibig sabihin, sa Juan 10:30 kasi binabanggit ng ating Panginoon, ako ang Ama, ako at ang Ama ay isa. Kaya nga, tinatawag din natin siyang Ama, ang ating Panginoon Jesucristo. Kasi binanggit niya na ako at ang Ama ay isa. Ibig sabihin, yung Ama na nasa langit at siya yung nagkatawang tao na nagubad ng pagka-Diyos, ay siya rin yun na nagkatawang tao na nasa langit. Kasi makapangyarihan ang Diyos, lahat niya magagawa. Lahat ng kapangyarihan ay magagawa ng ating Panginoon Diyos na nasa langit, amang nasa langit, si Yahweh. Eh siyempre, kung hindi siya magkakatong tao, ay hindi siya makikita ng maraming tao at hindi siya siya rin ang nagpapagaling ng mga sakit at mga karamdaman gaya ng bulag. Nakakabuhay siya ng mga bulag. Nakakita ng mga bulag na kahit isinay lang siyang bulag at kaya niyang imulat ang mata ng bulag. Lahat, patay man, gaya ni Lazaro, binuhay din ng Panginoon si Lazaro. Kaya napakahiwaga ang Panginoon. Una, yun na, sinasabi ko, tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At siya yung magiging pastor natin sa lupang pangako ng Diyos sa Bagong Jerusalem. Napakaganda yun. Pangalawa, magsisipo tayo. Tandaan nyo po, magsisipo tayo na ating mga kasalanan at tumalikod sa ating mga kasalanan. Huwag na tayo gagawa ng ano pa mang ikagagalit ng amang nasa langit. Huwag na tayo gumawa. Basta ang pag-ibig natin sa Diyos ay nakadirekta. Hindi tayo gagawa. Ibig sabihin, lahat ng mabuti ay gagawin natin. Sapagkat kung hindi mo ginawa ang mabuti, ikaw ay magkakasala, sabi ng Ama. Magkakasala ka kapag hindi mo ginawa ang mabuti. O tama. Yan ang lahat ng mga itinuturo ng Ama sa atin ay lahat pawang kabutihan o pawang katotohanan ang ninanais ng Amang nasa langit. Kaya nga sinasabi niya na hindi lahat ng mga tumatawag ng Panginoon ay maliligtas, kundi iyaon lamang na sumusunod sa kanyang kalooban. O diba? Lahat ay tumatawag ng Panginoon, pero hindi sila pinapakinggan sapagkat hindi nila nasusunod ang mga alituntunin ng Amang nasa langit. Sapagkat may alituntunin ng Amang nasa langit. O, di ba? Ito, nabanggit ko na, pagtanggap mo kay Kristo at pagpabautismo sa tubig, gaya ng ating Panginoon Jesucristo, pabautismo siya kay Juan. Di ba? Ayan po ang mga sinasabi niya, para tayo maging ipinanganak muli. Kasi kapag tayo ay nagpabautismo, ay inilibing na namatay na ang ating kasalanan. Kasalanan natin ay wala na yon. Pero habang nabubuhay tayo, nananatili pa rin sa atin ang kasalanan. Nananatili kasi sabi ng Panginoon na habang kayo ay nakakita, nananatili kayong makasalanan.
Pero kung kapag hindi na kayo nakakakita, patay na o bulag-bulag, wala na kayong kasalanan. Kasi ang mata ang number 1 na makasalanan. Lahat ng nakikita mo, minsan ay tama, minsan mali. Nagkakaya nga nagkakasala tayo dahil sa ating pag-iisip. Di ba? Ano yan? Bautismo, tinanggap si Kristo, pabautismo, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng diba? O susundin mo ang 10 utos ng Diyos. Ano nga ba? Napakarami ang 10 utos, hindi lang 10 utos yan. Pero yung 10 utos na pinasusunod sa atin ng Amang nasa langit, ay susundin natin. Maging ang kautusan ng ating mga magulang. Susundin natin po yan. Maging kautusan ng mga barangay. Susundin po natin yan. Maging kautusan ng barangay, di ba? O munisipyo, bayan, kautusan ng bayan, at buong Pilipinas. Kautusan ng buong Pilipinas ay susundin po natin yun. Ngayon, minsan hindi tayo nakakasunod, pero kailangan natin ipatupad ang mga kautusan at susundin. Yun po ang nais ng Panginoon. Lahat ng kautusan ay ipatupad. Napakabigat, di ba? Pero kailangan nating gawin Kailangan nating gawin ang lahat ng mga kautusan ay susundin natin. O, di ba? Napakahirap, pero kailangan yun talaga. Ang sinasabi niya, magtiis. Sinasabi dito sa Lucas 21:19, sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Di ba? Tatamuhin nyo ang buhay na walang hanggan na pinangako ng Amang nasa langit. Kaya nga, yan ang pinakamaganda. Kapag nasunod mo na yon, yung pabautismo, kapag tanggap mo kay Kristo, pabautismo, pagsunod mo, pag-ibig mo ng buong puso sa Ama, sa kapwa, at sa sarili mo, at pagsunod mo sa mga 10 kautusan at lahat ng mga kautusan ay susundin mo sapagkat yaon ang ninanais ng Ama. Napakahirap di ba? Napakarami ang kautusan maging sa kumpanya. Gaya ko sa tinatrabahoan ko dito. Ang kautusan ay antayin ko ang kapalitan ko ng alas 7 or alas 8. Ayan. Kautusan. Kailangan mo susundin ang kautusan. Ano mang inuutos ng nakakataas sa kumpanya ay susundin mo dahil ikaw ay nasa baba. Ito yung Panginoon ay nasa taas. Ito ako sa pangalawa. Susunod ako sa pinakamataas. Ganon din sa kumpanya. Mataas ang posisyon sa kumpanya. Ito ikaw, susunod ka. Kung ano yung inuutos, ay susundin mo. Kasi yun ang kautusan Kapag hindi ka sumunod, ikaw ay tatanggalin sa trabaho. Tama? Ay, matigas ang ulo niyan. Hindi sumusunod sa mga kautusan. Ganon din ang Ama nasa langit. Higit sa lahat, na kung siya ay napakataas, ito siya sa taas, tayo ito sa pangalawa, ay inutos ng Ama na gawin mo, sundin mo, ay hindi ka sumusunod, lumilihis ka sa mga ipinag-uutos ng Ama. Magagalit itong Ama, sasabihin ng Ama, anak, hindi ka naman sumusunod sa akin. Paano kita bibigyan ng buhay na walang hanggan? Masuwain ka naman hindi ka sumusunod sa akin
mga simpleng utos ko, di ka sumusunod sa akin. Pag araw ng linggo, di ka sumusunod. Kaya kailangan po natin ay sumunod. Lalong-lalo na pag araw ng linggo ay magsisimba po tayo. Dahil ang Diyos ay nagtrabaho siya sa 6 na araw. Ginawa niya yung langit, ginawa niya ang lupa, ginawa niya ang tao, mga hayop, ilog at mga karagatan. At mga napakarami pa ang ginawa niya sa buong daigdig. Napakarami siya ang ginawa. Ganon din yung mga mga gawa ng tao. Ang may utak niyan ay ang ating Amang nasa langit. Halimbawa, eroplano, pinakamataas, eroplano. Siya po ang may utak noon sapagkat ang mga manggagawa noon, mga tao, nagmula sa taas. Inuutos ang Ama dito. Tayo yun dito. Tayo yung inuutosan ng Ama. Ito, gawin mo mga equipment, paano mo mapalipad ang eroplano, ang helicopter, paano mo mapapalipad. Ganon po yun. Kaya ang siya mismo ang utak ng mga pagawaan. Ganon din ang sa tubig. Nakalitaw yung barko. Ito yung Ama. Ito yung Baba. Barko ito. Susunod ka. Ang gumagawa ng utak ngayon, ito ang nag-uutos ang Ama nasa langit. Ito gawin mo. Kapag hindi mo sinunod ang mga pagpapagawa, ay maaaring lumubog. Ganun din yung eroplano. Kapag hindi nasunod yung tamang instruction, ay babagsak ang eroplano. Ganun din yung mga sasakyan. Ang mga may talino niyan, bagamat sinasabing may engineer, may architect, diba? May mga manggagawa, laborer, welder, lahat na. Ay ang utak noon ay ang Amang nasa langit. Siya pa rin ang may utak noon. Lahat. Kaya kapag nabuo yun, laging magpapasalamat sa Diyos. Sapagkat kung wala ang Diyos, hindi naman mabubuo yun. Ayun po ang ninanais ng Ama na yun po ang ninanais ng Ama na ayun po ang ninanais ng Ama na susundin po natin ang kanyang mga instruksyon. Kasi siya ang papatupad ng lahat ng kaalaman dito sa ibabaw ng mundo. Si Yahweh, ang Amang nasa langit, siya ang lahat ng papatupad ng lahat ng mga ito. Ano man ang katalinuhan ng isang tao, sa kanya nagmumula ang kautusan sa Amang nasa langit, sapagkat siya ay Diyos sa mga pangyarihan. Ganon din yung mga sasakyan. Ang mga engineer noon, mga engineero, mga manggagawa, welding, mga architect, o ano pa mang mga equipment na gamit, ang utak noon ay ang Amang nasa langit. Ito lagi ang nasa taas, lagi ito. Ito yung si Lord nasa taas. Ito yung mga gumagawa. Kaya pag inutos ng ganon, utos. Ito yung gawin mo. Kaya kailangan laging humingi ng katalinuhan dito sa Ama. Humingi ng katalinuhan sa Ama upang
upang matupad lahat ng mga requirements o kagamitan para mabuo yung mga sasakyan, mga magagandang sasakyan gaya ng mga Pajero, Suburban o mga safari o mga malalaking mamahaling mga sasakyan. Ayan po ang kailangan natin ay sumunod sa Amang nasa langit. Ano ba ang mga kagamitan na ginagawa ng mga tao? Napakarami pa, gaya ng mga appliances. Gaya ko, gumagawa ko ng mga TV, electric fan, washing machine, aircon, mga ganon, ref, TV, electric fan, ano bang mga appliances gumagawa ko. Pero bago ko gagawin yon, bago ko bubuuin ng isang bagay, ay humingi ako ng katalinuhan sa Ama. Para na sa ganon, ay magawa ko ang isang bagay gaya ng mga electric fan. Gagawin ko yan, paano bubuuin ko yun. Sa kanya nanggagaling yung talino ko. Ganon din yung mga TV. Gagawin ko, sa kanya lahat ang talino kung paano ko mabubuo. Mga rep, gagawa ko ng rep. Sa kanya lahat, Lord, tulungan mo po ako. At paano po ba ang pagbuo nito? Yan. Sa kanya ang talino ng mga paggawa. Ganon din, kahit ganito, yung sa Manila Water, ganon din, yung mga engineer, o kaya mga safety, o yun, sila yung may-ari, yung presidente na nabuutos sa kanila, yung may-ari ng Manila Water, o yung Maran, inuutos nila sa mga tao. Kanino nang gagaling ang talino noon? Dito, sa Amang nasa langit at sa taas. Ito yung mga manager. Ito. So, laging katalinuhan yung nandito sa baba. Katalinuhan dito sa baba, yun ang gagaling dito sa taas. Kaya, lahat ng mga bagay na naririto, mga pagkain, ng mga pananim natin, ay sa kanya nagmumula ang mga produkto. Kaya wala tayong may pagmamalaki. Kasi sabihin natin na ako matalino na, hindi ito pwede yun. Sa kanya talaga ang lahat ng katalinuhan ng Amang nasa langit. Sapagkat tayo, wala tayong magagawa. Sa lakas natin, wala tayong magagawa. Sapagkat ang katalinuhan niya ay hindi kayang alkin ng ating kaisipan. Lagpas sa relo, lagpas sa lahat ng mga kaisipan, lagpas talaga. Siya ang hari ng mga hari, siya ang mga Diyos ng mga Diyos, sa lahat ng mga ang Yahweh, ang pinakatakila sa lahat ng mga kapangyarihan sa lahat. At binigyan niya ng kapangyarihan ang ating Panginoong Kristo. Siya ang namamahala dito sa buong mundo. Siya ang hukom ng mga buhay at patay. Kaya malapit na akong malubat. Kaya ako'y magpapasalamat na sa Diyos Amang makapangyarihan. Ako po ay mananalangin. Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Yahweh ang iyong pangalan at sa iyong anak na si Kristo. Ako po ay nagpapasalamat sa iyo ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas sapagkat ikaw ang nagbigay sa akin talino para ipahayag ko sa mga tao kung paano maliligtas ang tao. Pagkat ikaw lamang ang kaligtasan na Ama sa malahat ng mga nananalig sa iyo. Maraming salamat po, Ma, sa pangalan ng Kristo na aming Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Amen. God bless you. Praise the Lord. Sa mga YouTube channel, subscribe lang po kayo. Ganun din sa FB channel.